Bago natin simulan ang part 5, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Nasaan kaya si Young Master Hochin? Sinasabi nila na ang protectorate na nakatalaga ay hindi pa nakakakontak sa kanya. Kapag may balita tungkol sa kanya, ay report agad sa akin. Nang marinig ito, napangisi si Hamarayang at tahimik na tumitig sa pangalang Hochin. Biglang may dumating na liwanag na mabilis na pumasok at sinabi, "Mukhang nagtipon na kayong lahat dito." Nakangisi si Hamarang na halatang hindi natuwa at tinanong ang taong dumating. "Dati kang galing sa pangunahing pamilya, paano ka nakapasok dito sa bundok?" Tumingin si Hyuan sa taong dumating at siya ay isang medyo nagulat at hindi makapagsalita. Ikaw ba iyon? Hindi ba si Mok, ang pangalawang nakababatang kapatid ni Hamarayang, ang dakilang guro ng katarungan at pagwawasak ng mga demonyo? Ngumiti si Hamaklee at bumati. "Matagal na nating hindi nagkita." Tahimik na sumagot si Hamarang. "Maligayang pagdating." Lumapit si Hamajin at nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" Tumayo si Hokol na may mahiwagang ngiti at sinabi, "Huwag kang masyadong menas. Ngayon, may dalang panauhin ako para sa inyo." Nang marinig ito, may halong pagdududa ang tanong ni Hamarang. "Panauhin? Sino iyon?" May isang tao ang lumapit mula sa likuran. "Matagal na, hindi ba? Ang elixir na inihanda ko, hindi ko alam kung kanino ito mapupunta." Siya ang pinuno ng Tang clan ng Sichuan, ang hari ng lasong si Denan. Napatingin si Hamajin sa taong dumating ng may pagkagulat at sigaw, "Bakit ka narito?" Tumango si hari ng lason Denan ng malungkot. "Bakit hindi ako papayagan? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Tama ba, pamilya HHA?" Nang marinig ang banta at ang boses ni hari ng lason, namula ang mukha ni Hamajin at natigatig. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Mas kalmado si Hamarang kaysa sa kanya at sinabi ng walang emosyon, "Hindi ganun iyon, senyor. Salamat sa pagsuporta sa amin gamit ang espiritual na gamot. Patawarin niyo po ang inyong bagitong alagad na hindi nakapunta upang magpasalamat ng personal." Sumagot si hari ng lason ng may kasiyahan. "Natutuwa akong marinig iyon." Sa sandaling iyon, pumasok ng padalos-dalos ang isang tagapangalaga. "Puno ng pamilya, patawarin ninyo ang aking kasukasuan. Mayroong mahalagang balitang kailangang iparating. Pakiusap, itigil ang seremonya ng pagsisimula kaagad." Nagulat si Hamarayan at mabilis na nagtanong, "Bakit ititigil? Ano ang nangyari?" Nag-aatubili ang tagapangalaga at sumagot, "Nakuha ni Young Master Hassan ang 11 sa 20 wooden plaque na nakakalat sa bundok." Naniniwala ang tagapangalaga na may pandaraya ang Young Master. Sumigaw si Hamajin ng manipin. "Ano pa ang hinihintay nyo dyan, tagapangalaga? Dalhin ninyo agad pabalik ang Young Master." Sumagot ang tagapangalaga, "Nagpadala na ako ng tao, pero natalo na ang 3 tagapangalaga na inutusan hulihin ang Young Master. Kahit magpadala pa kami ng marami, parang nagpapadala lang kami ng karne para sa Young Master. Para mag-practice." Medyo nagulat ang lahat nang marinig nila ito, lalo na ang 3 tagapangalaga. Hindi alam ni Hamarayang ang iisipin niya, malungkot ang kanyang mukha. Biglang natawa ng malakas ang hari ng lason. "Haha, ang saya. Walang intensyon ang taong ito na itago ang kanyang lakas." Galit na naisip ni Hamajin. "Grabe, bakit ko hinayaan makita ng mga panauhin ang kahihiyan ng pamilya?" Tumawa rin ng malakas si Hamakole at sumang-ayon. "Tama ka, Senior Hyun, nagsimula na siya." Ngumiti ng makahulugan ang hari ng lason at sinabi, "Hindi naman masama iyon. Sa halip, magiging malakas ang mga taong ganyan sa hinaharap."
katulad ng aking kapatid na babae. Nagduda si Hu Jane at nagtanong. Ang kapatid mong babae. Biglang nagsalita si Hamarang na tahimik lang hanggang ngayon. Isa siya sa 10 dakilang guro sa mundo, ang nangungunang babaeng mangangabayo sa Sichuan. Nabigla si Hamajin nang marinig ito. Siya ang kapatid ng senior. Natawa ang hari ng lason at nagtanong. Hindi ba alam ng lahat? Mahinang sinabi ni Huan. Alam ko lang na kabilang siya sa pamilyang Di. Ngumiti ng may pangunawa ang hari ng lason at sinabi. Hindi nakakagulat na hindi siya kilala ng lahat. Matagal na siyang umalis sa pamilya. Nagtanong ng seryoso si Hama Ryong. Hari ng lason, sinasabi mo ba na magiging ganito si So Chan? Mahinang tumawa ang hari ng lason at sumagot. Sino ang nakakaalam kung magiging malakas siya pag lumaki? Pero sigurado ako, ang mga natitirang mga bata ay tiyak na magiging kilalang mga tao sa hinaharap. Sundan natin siya, baka nasasaksihan natin ang pagsilang ng isang dakilang guro. Nakikipaglaban si H. So Chan sa tagapangalaga sa gubat. Hindi mapigilan ng tagapangalaga ang labis na pagpapawis, hindi makapaniwala. Paano kayang gumalaw ng ganito ang isang tao na hindi pa nakakapag-aral ng martial arts? Naiintindihan ko na kung bakit natalo ang tatlo. Hindi ko siya dapat maliitin. Mabilis na umatras ang tagapangalaga habang sinusundan siya ni H. Chan na may bahagyang ngiti. Saan ka pupunta? Kailangan mo pa akong bigyan ng mas maraming wooden plaques. Nang makita si H. Chan, naisip ng tagapangalaga sa sarili. Ayan na siya, kailangan kong hadlangan ang sipa niya. Bakit walang depensa sa ilalim ng kanyang katawan? Ngumiti si H. So Chan ng bahagya at nagsipa. Matindi at diretso sa ibabang bahagi ng katawan ng tagapangalaga ang sipa ni H. So Chan. Parang nabasag ang itlog ng tagapangalaga at damaloy ang luha sa kanyang mukha dahil sa sakit. Bumagsak siya sa lupa at humiga ng patag ng matagal na panahon ng matinding sakit. Nanginginig niyang binuksan ang bibig ang tagapangalaga at nagtanong. Bakit gagamit ka ng ganitong karumaldumal na panlilinlang? Tumingin si H. Chan sa kanya na may inosenteng ngiti at sabi. May problema ba? Mas mabuti to kaysa matalo, hindi ba? Mula sa taas, sabi ni H. So Chan sa nanginginig na tagapangalaga. Naiintindihan ko ang sakit ng masipa dyan dahil alam ko kung ano ang pakiramdam. Pero bakit hindi mo muna ibigay sa akin ang wooden plaque bago magreklamo? Nanginginig ang tagapangalaga sa sakit, pero matigas ang ulo at sabi. Hindi ko tatanggapin. Paano ang isang young master mula sa tamang panig gagamit ng ganitong karumal-dumal na panlilinlang? Hindi ko kailanman ibibigay ang wooden plaque sa'yo. Napailing si H. So Chan at sabi. Pero natalo ka dahil sa panloloko mo, ganyan lang pala ang kaya mo. Nangatwiran ang tagapangalaga. Dahil lang siguro yun, mababa ang posisyon namin kaya bawal kaming saktan ng mga kalahok. Sabi ni H. Chan. Sige, tingnan natin. Nagulat ang tagapangalaga at hindi nakapag-react agad. Seryosong sinabi ni H. Chan. Laban ka ng totohanan, ipakita mo ang lahat ng kaya mo. Nagkatahimik ang dalawa habang nagmamasid sa isa't isa. Nagtago si Ham Ang-woo sa likod ng puno, nag-aalala sa sitwasyon. Ano ba ang ginagawa niya? Bakit niya pinipinsala ang koponan ng tagapangalaga ng walang dahilan? Itinaas ng tagapangalaga ang kanyang espada, tumataas ang intensyon na pumatay. Huwag kang magsisi, hindi ko alam ang mangyayari, young master. Bigla siyang nawala. Namutla ang mukha ni Ham Ang-woo. Ito na ang katapusan. Biglang lumitaw ang tagapangalaga sa itaas ng ulo ni H. Chan, gustong ambushin siya mula sa likuran. Sobrang nag-aalala si Ham Ang-woo at hindi makahinto sa pagkilos. Ito ang tunay na lakas ng koponan ng tagapangalaga dyan sa itaas. Sinunod ni H. Chan ang paalala ni Ham Ang-woo, mabilis na bumaba ang espada,
Gusto niyang hatiin si H-chan sa maliliit na piraso. Sa sandaling ito, puno ng malamig na liwanag ang mga mata ni H-chan habang mabilis niyang hinawakan ang espada at umikot. Limitless Heavenly Return, diretsyong hinarang ang talam ng tagapangalaga. Tumingin ang tagapangalaga sa espada sa kamay ni H-chan na hindi makapaniwala. Hindi ko matalo ang espada. Hindi gumalaw ang espada, na para bang may isang di nakikitang bagay na humaharang dito. Ha! Bigla niyang naramdaman ang isang mapanganib na bagay na papalapit. Isang dambuhalang espada ang bumagsak mula sa langit, direktang tumutok sa espada ng tagapangalaga. Limitless Crushing Heaven, pinabagsak ng malakas ni H-so-chan. Nagtaka ang tagapangalaga, iniisip kung ano ba ang nangyari. Habang nalilito pa siya, isang espada ang itinutok diretsyo sa kanyang mukha. Lumapit si H-so-chan nang may tagumpay at tanong. Kumbinsido ka na. Ngayon, ibigay mo na ang wooden tablet. Ikatlong araw ng entrance ceremony. Putang ina, bakit hindi ko makita? Galit na sinabi ni Hai, iniisip sa sarili. Dapat nakatago ang wooden tablet sa paligid ng bangin na ito, pero bakit hindi ko makita? Dapat ako ang nakakita ng 11 wooden tablets ng mas mabilis kaysa kahit sino pa. Panahon na para malaman kung sino ang mananalo. Hindi, kailangan kong kumuha pa. Dahil nakipag-team na ako sa dalawa, papapakinabangan ko sila. Kailangan ko makuha ang elixir ng pamilya, kung hindi bababa ang impluensya ng mga dehang merchants kapag nakipagsabayan sa ibang tagapagmana sa hinaharap. Nakahawak siya ng isang wooden tablet. Nakuha ko na ang ika-4. Sobrang tuwang-tuwa si Haho at iniabot ang kamay para kunin ang tablet. Pero biglang may mas mabilis na kamay na nangagaw nito. Ngumiti si Hango at bati. Hello Joe kuya, pasensya na pero akin muna ito. Galit na sigaw ni Haho. H-chan, hamang wu, akin yan, ibalik nyo. Ngumiti si H-so-chan ng bahagya. Hinayla si Hamang Wu pataas at sagot sa Hai-hu. Hindi mo pa nga nahahawakan, paano mo pa sasabihing sayo na? Naalala mo ba ang kasunduan natin? Hindi ko pwedeng hayaang makuha nila ang wooden tablet dito, kailangan ko itong ibalik. Inisip ni Hao at ginamit ang lahat ng lakas para umakyat sa tuktok ng bundok. Sa wakas, sumilip siya sa taas at sumigaw. Huwag! Napahigpit si H-Zone at ngumisi. Ang bilis mo namang tumalon dito. Matigas ang ulo ni Haho at sagot. Ako ang nakakita nito muna. Tumahimik ka at ibigay mo. Ngumiti si H-chan ng mahinahon, pekeng naiinis, at sabi. Bakit lagi kang nagrereklamo tungkol sa wooden tablet dito? Pwede ka namang maghanap sa ibang lugar. Marami pa sa bundok. Nakarami na ako, saan ka pa maghahanap ng higit sa akin? Binuksan niya ang kanyang bag para ipakita ang tambak ng mga wooden tablets niya. Sobrang naiinggit si Haho na halos mabaliw nang makita iyon. Lahat ba yan ng wooden tablets? Hindi pwede. Naipasa na niya ang 10 tablets gamit lang ang 3 ito. Hindi ko talaga kayang talunin ang isang taong may higit sa kalahati ng mga wooden tablets. Kung ganon, kailangan kong magnakaw sa kanila. Laban tayo, H-Zone. Kapag natalo ka, ibibigay mo lahat ng mga wooden tablets sa akin. Nakita ni H-Zone ang kasakiman sa mukha ni Haho at tumingin siya sa kanya ng malamig, sabi niya ng hindi maganda. Hindi mo pa rin yata maintindihan, di ba? Hindi mo ako matatalo. Pagkalipas ng mahabang panahon, malungkot na sinabi ni Haho. Hindi mo magagamit ang ganitong paraan sa akin para makakuha ng mas maraming wooden tablets. Hindi na nagpasensya si H-Zone at tanong. Seryoso ka na bang sumuko? At huwag kalimutan, magiging alipin mo ako hanggang umabot ka ng 20 taon. Sabay sigaw ni Haho ng malakas. Kalokohan yan. Hindi ako susuko sa isang gago na katulad mo. Muling binugbog siya ni H-Zone ng mas matindi.
Sa loob-loob niya, iniisip niya. Kailangan talaga maging marahas. Pinangunahan ni Hamyang-woo ang daan, tumitig sa bundok sa harapan nila, at sabi, "Narito na tayo, Sokhan kuya, dumating na tayo." Tumingin si Sokhan sa mataas na bundok sa harapan at ngumiti. Bagamat medyo maaga, panahon na para tapusin ang entrance ceremony. Biglang may malakas na hangin na dumaan sa kanya. Isang malakas na putok ang umalangaw sa kagubatan. Nagtaka si So-chan sa sarili. Ano yun kanina? Parang may lumipad na dumaan sa harap ng mukha ko. Kumunot ang noo ni Hamyang-woo nang may pag-aalala. "Son kuya, parang may nahadjap na hangin doon." Sumunod siya sa tingin ni Hamyang-woo at nakita ang isang matagal ng kakilala, si Hamran, ang panganay na babae sa tatlong magkakapatid. Sa sandaling iyon, may isang tao na dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ng gubat at mahinang sinabi, "Ay nako, mukhang nasobrahan na naman ako. Kapag naiinis ako, hindi ko mapigilan ang lakas ko." Medyo natakot ang tatlo at tinanong ang taong lumalapit, "Sino-sino siya?" Vigilanting sumigaw si So-chan. "Sino yan? Ipakita mo ang sarili mo." Lumabas si Hoko na nakangiti at itinataas ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. "Sige na, kalma lang kayo ng kaunti. Hindi ako, balak kitang patayin. Hindi naman, naglalakad-lakad lang ako at sinamantala lang ang pagkakataong kumuha ng ilang kahoy na table tas." "Nako, mukhang napasobra na naman ako." Ang tinig ay nagmula sa gubat. Isang matangkad na lalaking papalapit sa grupo ni Ho-chan. Pinapawisan ng malamig ang mga kabataan at may takot na nagtanong, "Sino yun?" Maingat na hinugot ng ating bida ang kanyang espada, handang lumaban. "Sino ka? Magpakita ka." Wika niya. Lumabas ang lalaki at tinaas ang dalawang kamay bilang senyales ng pagsuko, pero wala siyang kahit anong bakas ng kaba. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na lubad na may maraming kahoy na plaka. Mukhang palakaibigan ang lalaki at sinubukang pakalmayan ang mga bata. "Sige na, kalma lang kayo. Hindi ko naman kayo balak patayin." Ako'y, bahagyang ngumiti ang lalaki at itinuro ang sarili, sabay sabing, "Naglalakad lang at sinamantala lang kumuha ng ilang kahoy na table tas." Sa likuran, nakilala ni Haho ang lalaki at nauutol na yumuko. Tito ama, bakit kayo nandito?" Nagulat ang ating bida nang marinig na tinawag ni Haho ang lalaki na, "Tito ama." Pinilit niyang balikan sa alaala, "Tito ama. Hindi ba't isa lang ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno ng pamilya, si Hyun?" "Ah, tama, may isa pa, ang ikatlong kapatid ni pinuno ng pamilya, si Cole, na namatay habang nasa isang misyon para sa Righteous Heaven Alliance." "Ang tito amang ito, namatay di ba? Hindi pa ako gaanong nakaka-adjust noon sa pangunahing pamilya kaya hindi ko siya gaanong naalala. Pero, buhay siya." Pinatong ni Cole ang mga kamay sa balakang, habang tinitingnan ang naguguluhang mga bata at bahagyang sinulyapan ang kalagayan ni Hamran. Mukhang hindi na makakabangon pa ang dalagang ito mula sa CMCO. "At matapos ninyong masaksihan ang lahat ng ito, gusto nyo pa rin ba akong hamanin?" Nakatitig ang ating bida kay Cole, litong-lito. Pero, bakit nandito si Cole? Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada at nagtanong, "Hamanin? Anong ibig mong sabihin?" Ipinatong ni Cole ang kanyang kamay sa dibdib at buong tapang na sinabi, "Siyempre, ito'y isang duelo para makuha ang kahoy na tabletang ito. Sana ay mapaligaya mo ako." Bahagyang ngumiti si Cole at nagdagdag ng kondisyon. "Para sa mga bata, kapag napaligaya mo ako, sayo na ang kahoy na tabletang ito." Nagulat si Hamao at nauutol na nagtanong, "Ibig sabihin, kahit ilan, pwede kong kunin?" Unti-unting nawala ang ngiti ni Haiho nang marinig ito kay Hama. Hinugot niya ang kanyang espada at sumigaw,
ipinapakilala ang sarili, ako si Hai-Ho. Nais kong hamunin ang guro ng pagsupil sa mga demonyo. Tumalon si Haho ng mataas, itinaas ang kanyang espada sa ibabaw ng ulo, at sumugod pababa kay Hamuko. Panuurin mo ito, ang teknik na nagbigay sa akin ng titulong unang henyong mandirigma. Bigyan mo ako ng 10 kahoy na tabletas, hindi, kailangan ko ng mas marami kaysa kay Hachin. Habang papalapit ng papalapit ang espada, hindi man lang kumurap o umiwas si Hukol. Ang matataas na bundok ay laging nais itago ang sarili, bulong niya. Sa isang simpleng kilos, ginamit lamang ni Hamuko ang 2 daliri upang pigilan ang dulo ng espada ni Hai-Ho. Sa paraang nakakagulat na kas-impal, naitigil ni Hama ang espadang ipinagmamalaki ni Haho gamit lamang ang kanyang mga hubad na kamay. Kalma siyang ngumiti at pinaalalahanan si Hai-Ho. Tinakpan ng inggit ang iyong paningin at nakalimutan mo ang pagkakaiba ng lakas natin. Ibaba mo ang iyong kayabangan at pagmasdan mong mabuti ang lahat, doon ka palang maaaring magsimula. Samantala, nagngangalit ang mga ngipin ni Haho sa labis na pagkabigla, hindi niya maigalaw ang kanyang espada. Sa isang mabilis na pitik ng kamay ni Hu, pinatalsik niya si Hai-Ho palayo. Pak! Malakas ang bagsak ni Hajai-Ho, nakahandusay at nanlalabo ang mga mata, nawalan ng malay. Jai-Ho, kapatid, sigaw ni Haong Wu, punong-puno ng pag-aalala. Pati ang ating bida ay sumulyap sa kanya ngunit agad ding tumalikod, sabay sabing. Kung tatayo ka lang dyan ng hindi lumalaban, ganyan talaga ang mangyayari sa'yo. Marami na tayong kahoy na tabletas, umakyat na lang muna tayo sa bundok. Akala nila'y makakaalis na sila ng payapa, ngunit isang kidlat ang biglang bumagsak sa harapan nila at hamarang sa daan. Hindi pa tapos. Si Hamuko, na palilibutan ng mga kidlat, ay lumapag sa harapan nila, hinarangan ang kanilang daraanan. Parehong napatigil at naguluhan sina Hak-chan at Ham-ang-woo, nahulog sila sa gitna ng labanan nang wala sa oras. Pinag-ipon ni Hamuko ang kidlat sa kanyang kamay. Maputi ang kanyang mga mata, puno ng intensyong umatake. Hachan, ikaw rin ay napilitang makilahok. Mabilis na lumapit ang kamay ni Hama at tinapik ang dibdib ng ating bida. Hindi nakarik agad ang ating bida sa biglaan at lihim na pag-atake. Napalipad siya palayo, bumagsak ng malakas. Napangiwi siya sa sakit, nanginginig ang panga, at napapikit sa kirot. Walang nakaasang aatake si Hama ng patago. Si H-Cham ay itinapon din palayo. So-chan, kapatid. Sigaw ni Hai-Ang-woo sa gitna ng pagkataranta, at pinilit ni Hama-woo na itigil ang kanyang emosyon at subukang kausapin si Hamuko ng mahinahon. Anong ginagawa mo? Hindi naman niya sinabi na gusto niyang hamunin ang guro ng pagsupil sa mga demonyo. Hinayla ni Hamuko ang kwintas ng kahoy na tabletas mula sa kanyang leeg at tumawa. Haha, ako lang ang nag-imbento noon. Lalong nagulat at nalito si Hama-woo. Anong ibig mong sabihin? Biglang naging seryoso ulit si Hukol at nagtanong. Si So-chan, sa ganito kaikling panahon, naging ganito na siya kahusay. Parang isang ilusyon, pero hindi ko iniisip na ganoon lang yun. Ang aking kuya, gusto lang niyang makita mismo ang tunay na lakas ng kanyang anak. Samantala, ang ating bida ay napaupo sa sakit, hawak ang kanyang dibdib. Sa likod niya, biglang nagbitak ang bangin at may malaking butas na lumitaw. Hindi mapigilan ni H-Son, Hope-chan, ang magdamdam sa narinig mula kay Hamuko. Kaya pala, isang pagsubok lang ito sa kakayahan ko. Muling pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ama, palihim na pinagmamasdan ang lahat ng nagaganap. Bago pa matapos mag-isip ang ating bida, nagulat siya sa isang malakas na sigaw, bumalik ang kidlat at muling lumapit. So-son, si Hamuko, hawak ang espadang balot ng kidlat,
ay lumapit kay Son at nangunguyam. Kung hindi mo kayang ilabas ang lahat ng meron ka, mananatili kang isang duwag na umaasa sa panlilinlang. Walang awa, parang isang mabagsik na Diyos, ibinaba ni Hamoko ang kanyang espada ng buong puwersa. Simulan na natin. Apo sa pamangkin. Kinagat ng ating bida ang kanyang ngipin, nanginginig habang pinapanood ang espadang papalapit sa kanyang mukha. Ang espada ni Wo ay nagdulot ng matinding pagyanig, at ang alikabok at usok ay lumaganap sa paligid. Nakaiwas ang ating bida, at ngunit litong-lito siya, sinisisi ang sarili sa isipan. Ang ama kong ito, sobra na. Kung gusto niya akong subukan, sabihin na lang niya ng direkta. Kailangan kong baguhin ang sitwasyon. Parang nabasa ni Hama ang iniisip niya, bigla niyang inundayan ng matalim na espada ang landas ng ating bida upang harangan ang kanyang pag-urong. Nasiyahan ka na ba? Sa tingin mo ba, makakabuti ang pag-iwas sa laban sa akin? Naramdaman din ni Hama Cole ang pag-atake ng espada, at nagulat din siya. Ang martial art na yun, sobrang bilis. Mabilis ding nakarik ang ating bida, at agad niyang hinugot ang kanyang espada upang salagin ang espada ni Hulek. Lalong na-excite si Hama Cole. Oh, naipagtanggol mo pa yun. Hindi nagsalita ang ating bida, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay mabilis siyang nagkakalkala. 7,749 na paraan. Hindi ko pwedeng panatilihin ang ganitong distansya. Hindi pwedeng ganito habang buhay. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para manalo gamit ang malapitan na labanan. Biglang lumitaw ang sistema upang tumulong, at isang bagong kasanayan ang napa-level up. Isang bagong martial art ang natuklasan. Air record ito ng sistema. Nang makita ni Huko na nag-atubili ang ating bida kahit sandali lang, galit siyang umatake. Hoy! Anong problema mo? Nasaan na ang lakas mong ginamit para talunin ang 4 na tagapangalaga? Bigla, lumitaw ang kakaibang aura ng espada na hamarang sa espada ni Hama Cole. Napahinto si Hama Cole sa gulat, hindi niya inasahan ang kontra-atake na nagmula sa ating bida. Sumagot si Hachan ng walang pag-aalinlangan. Sige, ipapakita ko sa'yo. Nagbigay pa siya ng babala kay Hama. At ito ang unang beses na gagamitin ko ang teknik na ito laban sa isang tao, kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pagkasabi pa lang nito, inilabas na ni Hachan ang kanyang galaw. Walang hanggang duruging kalangitan. Isang dambuhalang ilusyonaryong espada ang lumitaw, at ang matalim nitong dulo ay nakatutok kay Hu. Kahit na napatigil ni Hama Cole gamit ang kanyang espada, napaurong pa rin siya ng ilang hakbang. Labis ang kanyang pagkabigla, hindi ko pa ito nakitang teknik kailanman, gumamit ba siya ng hangin? Napakagandang galaw, muling umatake si Hama Cole, at nabasag niya ang teknik ng ating bida. Pero lalo lang siyang nasabik at nagsimulang magsalita ng tila nababaliw. Pero wala rin niyang silbi laban sa may malalim na panloob na enerhiya. Ngunit bigla siyang natigilan, nanlaki ang mga mata. Sandali, kakaiba to. Ang chi ay naipon sa dulo ng espada. Itinuro ng ating bida ang kanyang espada, kinokonsentra ang lahat ng agos ng chi sa isang bilog sa dulo ng talam. Ikatlong galaw, walang hanggang liwanag ng kalangitan. Sigaw ni H-Zone habang pinapakawala ng matinding bugzo ng chi. Isang mahabang hiwa ang tumama sa kagubatan, winasak ang lahat ng madaanan nito, at pinatalsik ang lupa at bato sa ere. Nang lumino ang usok at alikabok, lumitaw ang isang malalim na bangin sa harap mismo ni Hachan. Napaupo ang ating bida sa lupa, hingal na hingal, iniisip. Ilang palitan lang ng espada, halos maubos na agad ang enerhiya ko. Kailangan ko na talagang gamitin ang teknik na iyon.